Punong lobang, taktak bungo, tagaktak dugo, pero hindi tutukhang na nagmamaang-maangan. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Puro jakol, puro lolo, puro pagsasarili lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya itong walang kalablay-plablay. Ang paggamit ng parody lines ay isa sa mga pinaka-effective na crowd pleasers sa flip top. Madali kasi siyang mai-connect sa audience, lalo na kung yung original line ay somewhat trendy, iconic, or at least tumatak na talaga. Kaya pag gumagamit na ng parody lines ang mga MCs ay most of the time nakakakuha siya ng crowd reaction kasi nagiging kwela siya lagi. And of course, malaking bagay yung crowd reaction na yon para mabalanse yung performance nila or maaring maging boost para panghugutan ng more energy and confidence. Dati nang ginagawa ito pero hanggang ngayon ay ganun pa rin yung impact niya sa crowd. At saka convenient din yung technique na to kasi hindi talaga siya nagre-require ng ganung effort sa pagsusulat kumpara sa pagbuo ng komplikadong schemes or punchlines. Kumbaga magdadagdag ka lang ng humor dun sa original. May nagsasabi nga na lazy writing daw yung ganitong style pero still effective naman siya kaya madami pa ring MCs ang nagre-rely dito. And hindi naman talaga siya pampuntos, yung tipong magpapanalo sa'yo sa isang battle. Ano lang, dagdag flavor lang talaga siya. Pampalasa kumbaga dun sa ihahain mo. And for entertainment lang talaga yung main purpose niya. Simple man pero it still requires skill para ma-pull off to. Mas bagay ito dun sa mga komedyante type na MCs kasi mas nalalaro nila yung pag-deliver tas mas nakakaisip sila ng witty punchlines. Ayun, isa nga sa nakamaster nito ay si Lil Jon. Parang ito yung naging signature style niya dati. Pero yun, dahil nga effective to lagi ay pansin na ginagamit din siya ng mga seryosong battle rappers. Dito sa video na to ay mapapanood nga natin ang mga parody lines ngayong 2024. I know nasa third quarter of the year pa lang tayo kaya expect nyo na magkakaroon pa ito ng part 2. Umpisahan natin dito sa naging parody line ni Surhenyo dito sa laban niya kay JR0. Ito yung perfect example na maaaring maging momentum killer tong technique na to. Kakatapos lang kasi ng isang napakalakas na round ni JR0 dito kaya andun na yung pressure kay Sur. Pero daling na-deflect yun. Nawala yung tension bigla dahil sa kwelang parody na ito. Doon na nga na-pick up at nagtuloy-tuloy yung momentum ni Surhenyo. Respeto kay Glock, idol yan. Dami niyang naituro sa akin. Nung nakaraang Awit Awards, hinakot niya lahat. Isa lang yung akin. Pero the mere fact na na-nominate kami sa parehong category, nanalo ko. Ibig sabihin, kaya kong sumabay. Hindi niyo maipagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako. Idol, sa battle rap kaya mo kayang sumabay sa akin? Ngayon, anong feeling na yung aming anthem naging nominado sa Awit Awards? Panis. Nominado lang hindi nanalo. Pero the mere fact na nakalaban namin sa category, Sarah G, ibig sabihin makakasabay yung kanta namin. Curious tuloy ako. Sarah G, sa battle rap kaya makakasabay ka sa akin? Ay, mali. Sorry. Iba batas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Tangina, sa amin na pagsikat sa inyo ang paglubog. Bakit? Ibang bansa na ba kayo? Ano ba inaano mo? Gusto mo katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Yung mga bara mo, brutal, madugo. Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mo pag nakakita yung tao ng taga Mindanao, tatakbo, sisigaw na? Kasi pag sinabing terorista, mamamatay tao, unang papasok sa isip, Mindanao na. Ano pang inaano mo? Gusto mo hangaan ka namin? Bakit? Kasi taga-Tacloban ka? Yung araw sumisikat sa inyo? Bakit? Kasi taga-Tacloban ka? Gusto mo pag nakita mga tao ng taga-Tacloban, magsasaya, magkukumanta kasi pag sinabing Tacloban, Leyte, unang papasok sa isip, Yolanda. Isa sa mga recent flip-top memes ay ang wala akong pera na ngayon na nabuo ni Lipcram sa laban niya kay GL. A testament sa line-macking expertise ni Lipcram. Nahalukay pa yung tryouts clip ni GL na gawan nga ng memes hanggang sa kumalat na ito sa Facebook. Big enough para ma-alert yung radar ng mga MCs na gawan to ng parody sa mga battle nila. And even si GL ay nagamit din to sa una niyang battle this year. Napanood ko yung tryouts na ito. At ang sabi niya doon, ako'y bumabaon
Bibigyan kita ng 1,000 para na ipamasahe mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para na ipapasahe mo doon. Joke lang yun, wala akong pera na ngayon. Pero seryoso, malaki talaga respeto ko sa uprising. Magmula pa noon, mga alamat na sa flip-top na aktibo pa rin hanggang ngayon. Nag-aambag at nagbibigay sa mga bagong henerasyon. Palakpakan natin sila mga chong. Joke lang yun, pakyo ka pa rin ngayon. Salamangka Magic, tanginan layo na Orlando. Joke lang. Joke lang yun. Wala na ako ribat na ngayon. Sa panununog ng halaman magsisimula ang ebolusyon. Ngunit sa maruhuyo nananahan maglalabas ng ilusyon. Kung magbabalik banyaga maagnas ang tradisyon. Joke lang yun! Lala ko pera na ngayon! Kasi ako, si GL, tunay na ngalan, Gino Lopez. Isang rookie, galing Leyte, baguhan pa yung boses. At FYI, hindi ako teacher. Yung kurso, Derin Education. Ako'y may simpleng business lang, water refilling station. Kaya, wala akong pake sa premyo. Wala akong planong magkampiyon. Hindi, joke lang yun. Wala na ako pera na ngayon. Noong huling taon ay nag-gain ng malaking atensyon ang naging finals ng pedestal tournament ng Motus Battle League. 3D laban kay Nego G. Umani ito ng million views sa YouTube at may linya nga si 3D na kumalat din talaga sa mga reels, shorts at sa TikTok na rin. Kaya naman ginawa na agad ito ng mga parody lines, mapa sa amateur or sa big leagues ay nagamit nga ito. Tinawag nyo kaming probinsyano, bisakol, mangmang, lahat yan inipon ko. Kung dati tinawag nyo akong bana, bobo, inutil, lahat yan tinis ko. Tinawag nyo akong matakaw, masiba, sugapa, lahat yan inipon ko. Tinawag mo akong bakla, sokla, tsumutsupa, lahat yan inipon ko. Bugo kayo ng piste, sa imong level ba ko nanaog at nagbisaya na ako Rick, ubos na yung Tagalog! Alam nyo na kay Dats palang taog na yung sinaing at nagpa-deliver na ako Zait, ubos na yung pagkain! Kaya yung sinasabi mong kabaklaan, lahat na yan inanod, tapos na akong tsumupa, ubos na yung tamod! Kaya nga pagtapos kong mag-addict, sa yung liga ulit ako nanaog at naglongganisa na ako Rick, ubos na yung pasahod! Syempre, andito rin yung classic na parody, yung galing talaga sa kanta yung ginawa nila. Ito, ibang skill din to kasi kailangan mo din talagang tumono, di ba? So, added effort na rin para sa execution. Pag ganito, more of a filler naman yung dating niya lagi. Parang exhibition to entertain the crowd. Ganito yung nauso dati nung 2x2 days at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin siya. Alam niyo naman siguro ginawa niya kay Sinyo. Napakanta nga si Sinyo eh. Tandang-tanda ako pa ng panahon ng tagtuyot. Tulog lang ako noon, biglang nabasa na yung kumot. Napadilat ako si G-Clown na aking kayapos. Basa ang kanyang suot, inamoy ko napakapalot. Remix, chik-chik-chik-chik-chik, tinitigan ko. Inihiang ko. Hanggang sa may nabasa na pagdilat ko. Laseng! Kagap! Diba? Tapang mo'y huwad. Ngayon ni Daday Sek, pati expose sa light ng murabag buwad. Kasi nung laban nila ni Jorge, binatukan siya. Pero di siya pumalag. Kasi daw professional yung lingkod, yung badeng. Kanyang head, parang bell na badeng. Bayot! Tinitigan ko. Nilapitan ko. Tangina, nakasabuto.